Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa lahat na umattend sa ating pong overnight prayer vigil and fasting. At ito po yung mahalaga, especially during this time na kailangan natin na magsipag sa panalangin dahil po sa mga nangyayari sa paligid. However, we know that the Lord is in control. Alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ganun pa man ay tayo po ay magpapatuloy sa pag-exhort sa pamamagitan po ng mga series of sermons about kung paano po tayo maging peaceful, kung paano po tayo umiwas sa mga worries and anxieties in the midst of trouble. Kaya nga po sa oras na ito ay nais ko pong anyayahan ng bawat isa na basahin ang John chapter 16. Ito po ay parang continuation ng dati ko pong last week na itinuro ko about John chapter 14 verse 1. Sabi sa John 14:1, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." So that was the topic last week. This time naman, ang titingnan natin ay yung John chapter 16 verse 33. "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Tayo po ay sandaling manalangin. Aman Diyos na nasa langit, kami po ay nagbubunyi sa gabing ito sapagkat napakadakila nyo sa aming buhay at hindi po kayo nagsasawang kami ay biyayaan ng napakarami pong pagpapala sa isang linggo nagdaan at nandyan po ang lagi nyong biyaya at awa na amin pong natatanggap. Marami pong salamat dahil kami po ay nagtitipon-tipon para sa layunin na kami po ay magpanalanginan at magpalakasan sa bawat isa sapagkat alam niyo po na ang mga nangyayari sa paligid ay pwede pong maging cause ng worries, ng pangamba, even ng mga anak nyo, Panginoon. At sa oras pong ito ay nawa kami po ay makatanggap po ng encouragement, inspiration, and challenge po sa inyo pong salita. Kung kaya nga po nais ko pong idalangin ng inyong lingkod na gamitin niyo po ako mightily muli habang pinapangaral po ang John 16:33 na inyo pong sinabi, "I have overcome the world." Dalayan ko, Lord, na i-guide niyo po ako, Panginoon, at ang bawat isa with the Holy Spirit guiding us into all truth. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maipaliwanag ko po, maipangaral ko po ito ayon po sa tamang doktrina, ayon po sa tamang interpretasyon, tamang eksplanasyon, at humingi din po ako ng tawad, Panginoon, sa aking po mga nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa, at maging katanggap-tanggap nawa ang lingkod bilang tagapagturo sa araw na ito. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa mga nakikinig. Dalayan ko, Lord, na kayo po ang mangusap. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, let us look at number 1 point about this. By the way, ang ating pong title sa mensahe pong ito is Peace in the Midst of Trouble. Ito po yung napangaral na before, yung tungkol po sa kung ano nga ba yung peace, ano ba yung genuine peace, ano nga bang klaseng peace ang binibigay ng Panginoon. Pero it is very timely to preach about peace again sapagkat tila baga tayo po ay nakatuon doon sa signs of the times. We are now in the what you call the rumors of wars. Wala pa to sa kalingkingan doon sa mangyayari in the near future. Or sabihin na natin, kung hindi sa ating generation, maging sa susunod na henerasyon. But the signs of the times are there. Kita natin yung pong pag-aaway-away ng mga bansa. At tayo po'y apektado economically, financially, emotionally, in every aspect of our lives ay naaapektuhan. Even ang spiritual aspect ng buhay ng isang mananampalataya. Kasi even the believers can feel worries and anxieties. Di ba?
So, let us look at the peace in the midst of trouble na pwede nating makuha in biblical perspective. Number one, let us look at the purpose of Christ's spoken words. Sapagkat sabi niya sa John chapter 16, sinong nagsasalita sa bagay na ito? Silent ko lang po ang aking phone. Sino po nagsasalita sa time na to? Siya po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabi niya, these things I have spoken unto you. So number one, let us look at the purpose of Christ's words. So ang immediate context po ng John chapter 16 verse 33 ay matatagpuan beginning from John 13 to John 16 when Jesus was speaking to his disciples before his crucifixion. So anong tinuro ng Panginoong Jesus? Tinuro niya yung kanyang pag-alis. Tinuro niya yung coming of the Holy Spirit in John 14 and 15. Tinuro niya ang persecution na mangyayari sa kanya at persecution na mangyayari sa kanila. At ibinigay din niya yung pong exhortation about sorrow turning into joy. Tulad ng sinabi sa John 16:1. Sabi niya, these things have I spoken unto you that ye should not be offended. So, winarning nga ng Panginoong Jesus beforehand ang kanyang mga disipulo para nang sa ganoon hindi mag-collapse yung kanilang faith dun sa kanyang mga itinuro about dun sa pag-alis niya, about sa coming of the Holy Spirit, and about dun sa persecution. So, let us look at what was the meaning of spoken. Pag sinabi nating spoken in Greek, laleo, meaning to utter words, to communicate, or to declare truth. So, the Lord Jesus Christ is declaring truth in verse 33. Jesus deliberately revealed truth para i-prepare ang kanyang mga disipulo. So, Christ does not hide yung reality ng buhay ng isang Kristiyano. Hinahanda niya ang kanyang mga believers doon sa mga pagsubok na darating. Diba? So, mahalaga yung salita ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kung alam natin na sinabi ng Panginoon that He will never leave us nor forsake us, yan ay magbibigay sa atin ng encouragement. Kung alam natin na ang ating Panginoong Jesus is our shepherd, yan ay magbibigay sa atin ng encouragement in the midst of trouble. So mahalaga na galing sa Panginoong Hesukristo yung salita na pinanghahawakan natin. Hindi galing sa ibang tao. Kahit sino mang tao magsabi sa'yo, mag-promise sa'yo, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Kala mo lang yun. Minsan yung mga tao na pinakamamahal mo, sila pa yung mangiiwan sa'yo. Kaya nga dapat, ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon. Babalik tayo dun sa ating natutunan. In Psalm 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Amen? Number 2, let us look at the peace Christ promises. Anong klaseng peace? Anong peace ang sinasabi ng Panginoong Kristo? Sabi niya sa verse 33, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. So what is the meaning of peace? Pag sinabi nating peace in Greek word irene, yung mga may pangalan na Irene, it means peace. Pero may mga Irene na hindi talaga peacemaker. Meaning, pag sinabi nating peace, tranquility, rest of soul, and harmony with God. Diba? Hindi lang siya basta peace. Tranquility, ibig sabihin yung silence, quietness, peacefulness, rest of soul, kapahingahan ng ating kaluluwa, at harmony with God. At tayo ay in harmony with the Lord. Ibig sabihin, ang ating relasyon ay maayos, kaya mapayapa tayo, nakakatulog tayo ng maayos. Diba? So, ibig sabihin, yung peace na bibigay ng Panginoong Jesucristo is not the absence of trouble. Sapagkat lahat tayo ay nakakaranas ng trouble. Hindi mawawala ang trouble. Kakambal na yata natin ang trouble. Di ba? But the peace na sinasabi ng Panginoong Jesucristo is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Amen? Presensya ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Sabi niya, in me
You might have peace. Peace is found in a person, not in circumstances. So under any circumstances, we can find peace in the person of the Lord Jesus Christ. Amen? Siya lang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya tayo restless, kaya tayo walang kapayapaan, kaya maligalig ang ating isip, ang ating puso, ay dahil kinukuha natin o tinatry natin na makuha yung peace na yan dun sa circumstansya na meron tayo. At maaaring kinukuha natin yung peace na yan kapag kasama natin yung tao na akala natin ay siyang magbibigay ng tunay na peace sa atin. Our peace cannot be found in the person of our husband, of our wife, of our friends, of our relatives, of our employers, of our companies, of the government leader. 'Di ba? Hindi natin makukuha ang kapayapaan sa mga 'yan. Peace is found only in the person of the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi niya sa John 14:27, na siyang pangako, sabi ng Panginoon, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Amen? Neither let it be afraid. So ano ba yung mga ino-offer ng mundo? Nag-o-offer ng mundo ng temporary peace through money. Kala natin, kapag tayo ay marami ng pera, makakatulog na tayo ng maayos. Hindi nyo ba alam, the more na dumadami ang pera natin, baka the more na hindi tayo makatulog kasi ang isip natin, baka may magnanakaw. Baka naman ma-scam ako dun sa bangko ko. Sa dami kong bangko na inopen ng account. Baka yung ininvest ko mawala na. Di ba? Ano pa? Temporary peace sa ating mga relasyon. Nakakala natin yung ating relasyon is forever. Hindi natin alam na ang tao is prone doon sa pagkakamali para sirain ang relasyon. Hindi ko sinasabi na ang may mga relasyon ngayon ay maghihiwalay in the future. Sino ko para i-predict yan? Pero in reality, maraming relasyon ang nasira. Bakit? Kasi unang-una, wala ang Panginoon sa buhay nila. Pangalawa, kapag self-centered lang ang relasyon, na kapag masyado ang expectation at hindi na-meet yung expectation, nagkakaroon ng disappointments hanggang sa nagkaaway, hanggang sa nagkalabuan na, hanggang sa nawala na. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng kanilang relasyon. Pangalawa, masyado tayong nagtiwala sa tao. Dapat ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon, hindi sa relasyon. Ano pa? The world offers temporary peace through success. Nakakala natin, pag tayo ay successful na, o kaya naabot na natin yung pinaka-peak ng ating career, malaki na yung ating sinisweldo, at meron na tayong mga ipon and everything, successful na tayo, akala natin, payapa na tayo. Yan ang sinasabi ng mundo. But only Jesus Christ gives yung tinatawag na inner peace or peace from within. Amen? So inner peace even when life is chaotic. Kahit magulo ang buhay, kaya mo pa rin matulog. Kahit ikaw pa rin ay masandal, tulog. Sino dyan? Diba? So, number 3, so, inihimay-himay natin yung verse na binanggit ng ating Panginoon. Sabi niya, these things I have spoken unto you that in me you might have peace. Pagkatapos nun, sabi niya, in the world you shall have tribulation. So, what is the meaning of tribulation? So, number 3, let us look at the trouble Christ predicts. Amen? Tribulation.
Yung sinasabing tribulation dito, in Greek word, thlipsis, which means pressure, oppression, affliction, crushing trouble. So the word literally means being pressed like grapes in a wine press. So in a wine press, yung pinepress po yung mga ubas para lumabas yung katas. Okay? Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesus that you might have trouble. Hindi, ang sabi niya, surely in the world ye shall have tribulation. So ang context nito is in verse 2 of chapter 16. Sabi niya, they shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Diba? So, ang buhay po ng isang Kristiyano ay merong persecution, merong hardship, merong trials. At sabi dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yan po ay dapat na mangyari sa isang Kristiyano na nabubuhay ng banal. Sabi niya, verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Unless, kung hindi ka nabubuhay ng pagiging makadiyos. Unless you go with the flow. Unless yung kamunduhan ay nandun pa rin. Kaya wala kang nararanasang persecution. Diba? So, 2 Timothy 3:12 is giving us the guarantee that there is persecution in someone who lives godly. And someone who lives godly is exercising yung tinatawag na doctrine of separation. Na ang buhay niya ay separated from this world. Na siya na ang pinaka-KJ kapag siya ang kasama mo kasi hindi niya alam yung hindi niya alam ang trending. Pero pagdating sa salita ng Diyos, siya ay tapat. Pagdating sa pag-attend ng church, siya ay tapat. At pagdating sa pagbubuhay ng banal, nakikita sa kanya. So, yun yung mga taong prone sa persecution. Prone sa pangungutya. Imamak ka ng tao, kukutsain ka, imamak ka ng sarili mong pamilya. Di ba? So, sabi ng isang pastor, minsan, if you are not facing any spiritual opposition, you might ask whether you are walking in the same direction as the world. Di ba? So, when a fish swims with the current, there is no resistance. Tama? But when it swims against the current, the pressure is strong. So Christians swim against the current of the world. Should swim against. Hindi yung lalangoy ka kasabay ng agos ng mundong ito. Kung ano yung in na music, alam na alam mo, memorize na memorize mo pagdating sa salita ng Diyos. Hirap kang mag-memorize. Diba? Ano pa? So we have seen the purpose of Christ's words. Number 2, the peace Christ promises. And number 3, the trouble Christ predicts. So in the world, you shall have tribulation. So merong trouble talaga sa isang nabubuhay ng banal. Number 4 is the courage Christ commands. So these things I have spoken unto you. Number 1, that in me ye might have peace. Number 2. Number 3, in the world ye shall have tribulation. Number 3. And number 4, but be of good cheer. So the courage Christ commands. What do you mean by be of good cheer? In Greek word, tharseo. Meaning, take courage, be bold, and be confident. So sinasabi ng Panginoong Jesus, take courage. Christian courage is not denial of trouble. It is confidence in Christ despite trouble. Na kahit nasa gitna ka ng trouble, ang confidence mo ay na kay Kristo. Na kahit ikaw ay nagka-problema ng malaki, alam mo na ang Panginoong Kristo hindi ka niya iiwan. Joshua 1:9. Sabi niya, have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed,
For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen? Huwag ka raw matakot. Maging malakas. At malolobat ako. Wait lang po. Okay. Diba? Be strong and of good courage. Be not afraid. So, meron pong isang bata na dumadaan dun po sa isang hallway na madilim. At siya ay takot na takot. Pero, hawak-hawak ng ama ang anak na, ang kamay ng kanyang anak. So, habang hawak-hawak ng ama ang kamay ng kanyang anak, hindi nakakaramdam ng takot ang anak. So, feeling niya, hindi naman pala nakakatakot. Pero yung dilim ay nandun pa rin. But the presence of the Father changes everything. Amen? Yun ang dapat natin tandaan kapag hawak-hawak tayo ng Panginoon. Even in the midst of trouble, that changes everything. Meron kang inner peace. Kaya, nais ng Panginoon na tayo po ay maging courageous in the midst of trouble. Amen? At huwag tayong matakot. Ang Panginoon ay nasa atin. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, sabi sa Bible, sabi sa Romans, who can be against us? Sa Romans chapter 8, sana matandaan ko. Who can be against us? Saan yung okay, dito. Sabi niya rito. Verse 31, Romans 8:31, what shall we say then? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Amen? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Amen? Ano pa ang sabi niya dun sa Sa 37 to 39, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Nung sinalita ng Panginoong Jesucristo, yung John 16:33, there is number 5 principle. There is what you call the victory Christ declares. Yung sinabi niya, I have overcome the world. Sabi niya, but be of good cheer. Bakit? Sabi niya, I have overcome the world. Yung Greek word ng overcome is nikao, hindi na maging nikanor. Overcome, Greek nikao, meaning to conquer, to prevail, and to gain victory. Amen? And Jesus spoke these words before the cross. Bago siya mamatay dun sa cross. Pero sinalita niya to as if victory was already accomplished. Because the outcome was certain. Through His death, and through His resurrection, and through His power. Yes, mamamatay siya, pero after 3 days, He would rise up. That is the power of Christ. So, ano yung dinefeat ng Panginoong Jesucristo? Christ defeated sin. In His entire life on earth, hindi siya nagkasala. Kahit ilang beses siyang tinempt ni Satan, Christ defeated sin. Christ defeated Satan. Satan is already a defeated foe. Alam niya yan. And Christ defeated
the world system. So there are three na dinefeat ni Kristo. Ang nais ng Panginoon is ma-defeat din natin, una ang kasalanan, pangalawa si Satan, pangatlo yung mundong ito. And ultimately, ang dapat nating ma-defeat ay yung mismong sarili natin, yung tinatawag na self-will. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Apostle John in 1 John 5:4, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Anong sabi ng song? Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Is your faith overcoming the system of the world? O hindi nakikita ng mundo ang ating faith? If you are a man of faith, you make a difference. Otherwise, para kang ngunyango na kapag nasa church ka, ikaw ay parang napakabanal. Pero pag outside the church, kasama mo ang mundo. Kung anong kulay ng mundo, yun din ang kulay mo. Conclusion. In John 16:33, Jesus teaches 5 powerful truths. Christ prepares us with His Word. Number 2, Christ provides us a supernatural peace. Hindi lang basta peace. Number 3, Christ predicts tribulation. And number 4, Christ commands courage. And number 5, Christ guarantees victory. So the Christian life is not trouble-free. Hindi totoo yung kinakanta nila na ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. Hindi. Hindi po laging masaya ang buhay ng Kristiyano. Pero, ang buhay ng Kristiyano can be a victory filled through Christ. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po sa inihatid niyo pong mensahe sa amin para po maintindihan po namin na meron pong inner peace na nanggagaling sa aming Panginoong Jesucristo. Kayo lamang po magbibigay nito sa amin. At anuman po yung aming pong mga problema sa buhay na nararanasan, anuman po yung mga spiritual problem, emotional problem, namin pong nararanasan, kayo po ang number 1 overcomer of the world. Kami, Lord, ay umaasa at nagtitiwala that we can also overcome all these things through Christ. We can have victory through Christ. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na anuman po yung aming pong pinagdadaanan ay malagpasan po namin ang lahat ng ito. Kung meron man kami mga pagkakasala, kung meron kami mga kasalanan na hindi maiwan-iwan, help us, O God, na i-cast po namin ang lahat sa inyo. Pagsisihan ang lahat ng ito at magbalik loob sa inyo, Panginoon, at kami ay makaranas, Panginoon, ng kapayapaan ng puso na walang worries, walang anxieties, sapagkat alam po namin it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Salamat po for this wonderful encouragement from John 16:33. Ito po yung mismong salita nyo para ay kami, Panginoon, ay mabuhay ng mapayapa na meron pong pagtitiwala sa lahat po ng pangako na inyo pong iniwan sa amin. Salamat, Lord, sa lahat po ng mga pangako na ito at kami magpatuloy na lumakad ng banal habang kami, Lord, ay nabubuhay sa gitna ng mundo na puno ng kaguluhan. Kaya rin po, Panginoon, ang bahalang magbigay sa amin, Lord, ng kapayapaan in the midst of trouble, especially during this time, kung saan ay meron po mga rumors of wars. May mga bansang nagkakagulo, at dalayan ko, Lord, na napakaingatan niyo po kami. Ano man ang mangyari, we know that you are in control. You are our sovereign God na meron pong purpose sa amin, Panginoon. Hindi po namin nakikita ang future. You're the only one who holds tomorrow. Kaya kayo lamang po ang dapat po naming pagtiwalaan sa oras na ito.
Thank you Lord for everything. Ingatan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo nga po ang overnight, prayer, vigil, and fasting. Ito po aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless everyone.